So mga kapatid, ang ganda ng pag-usapan natin ngayon at isi-share ko sa inyo yung sayings ni Saint Gregory the Great, no? So remember your dignity. Ang challenge ni Pope Leo sa ating lahat, mga kapatid. So ito yung pag-usapan natin ngayon. Yeah. Remember your dignity. No? So tatawag muna tayo at papasok sa mga OFW. Naghihintay na sa atin. Ni Ate Gilda. Papasok na tayo, mga kapatid. So, tingnan natin. Papasok muna tayo, mga kapatid. Joined. Naghihintay sila sa atin, mga kapatid. Mamaya, isi-share ko po yung live ni Saint Thomas Becket, mga kapatid. Recording in progress. New Year to each and every one of us. God bless. So, pasok tayo. Sobra. Thank you so much, partner. Oy, ikaw pala yun. Ako ba yun? Ako ba yun? Thank you so much. Thank you so much sa yung very wonderful message para sa ating lahat. Okay. So ngayon, partner, ating isusunod ang mag-opening remarks. Uy, talagang magbubukas siya ng tilon para sa atin. I-welcome natin ang ating opening remarks. Si Kuya Ken, siya ating assistant ministry in PWD po yung mga kasama natin, mga kapatid. Lina. Mga PWD po ito, mga kapatid. Mga PWD po. Mga ano natin, kasama ngayon. No? So, pasok tayo, mga kapatid. Recording in progress. Yon, isang mapagpaalang gabi at maligayang Pasko. Merry Christmas, everyone! Yon, palakpakan. Merry Christmas, everyone, mga kapatid. Maligayang Pasko sa ating lahat. Kumusta? Kumusta po yung Pasko natin dyan? Kung ako po inyong tatanungin, ang sagot ko lang naman ay meaningful. Meaningful po yung Pasko ko po. Dahil nadami ba naman na dinaanan, no? Sa mga nakaranas ng lindol, no? Ng September ba yun? Lindol, maraming lindol. Bagyo, marami ding bagyo, no? Marami ding mga pagsubok, no? Pero kahit ganun pa man, andito tayo na may positibong pananaw. Yun nga, kung kailan pa tayo naging mahina, doon pa tayo naging malakas, di ba? For when we are weak, we are strong. Yun, no matter what happened,
tuloy pa rin ang laban. No matter what happen, never give up. Never give up. Never surrender. At tayo na yan. Wag ka lang aayaw. No? Wag tayong aayaw. Sa dami ba naman mga pagsubok na nalampasan natin, ngayon pa tayo bibigay, di ba? At nagpapasalamat tayo, no? Nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon dahil sa kabila ng lahat, sa kabila ng ito, andito pa rin tayo, no? Andito pa rin tayo at lalo na ngayon, magpasalamat tayo dahil sa kabila ng lahat, nagtipon-tipon tayo bilang isang pamilya, no? Dito, no? Andito tayong lahat, nagtipon-tipon bilang isang pamilya, no? Sa Punto por Punto Ministry or KPM na to, no? Kapuntos Ministry sa PWD Ministry under pa rin yan sa ating KPM. Yan. Yun, palakpakan naman dyan. Biglang natamlay ah. Yan. Okay. Thank you. At special mention sa our very own spiritual director, Reverend Father Darwin Getgano. Yun. At welcome din po sa ating lahat. Welcome po. Welcome. Isang pagbati ko po sa inyo, sa lahat, sa Team Alagad, to all admin, core, at ng mga IM. Yun. Lahat ng mga members ng KPM, Kapuntos Ministry members, welcome po, welcome. Isang pagbati po sa inyo. Sorry po kung di po kayo anong Tagalog dito? Di ko na po kayo na isa-isa po, no? So, basta lahat ng mga members ng KPM, hello. At isang espesyal na pagbati po sa ating head ministry. Yun, no? Head ministry sa PWD ministry, walang iba, si Ate Lizelle Alvarez. Palakpakan naman dyan, no? At mga kapwa kong core, mga leaders, no? Hello po, welcome. At sa lahat ng mga members ng mga kapwa kong mga PWD, palakpakan dyan. At sa lahat na, welcome. Yan ang tema natin, no, sa ating party na ito, sa ating Christmas party theme ay si Jesus ang star ng Pasko. Kaya naman, sa gabi na ito, hayaan natin na si Jesus ang maghari sa ating mga puso. Bakit ba tayo nandito sa party na ito, sa ating Christmas party? Andito tayo para magdiwang, para magkaisa, magmahalan, at magpasalamat na din sa ating Panginoon sa lahat ng biyaya na natanggap natin sa taong na ito. Yun, palakpakan. At kaya naman, no? Ulitin ko, take two. Matamlay ah. At kaya naman, binubuksan ko na. Yun, literal talaga binuksan, no? Binubuksan ko na may malaking kagalakan. Formal namin kayong tinatanggap sa munting bahay, no? Sa munting bahay sa PWD Ministry Christmas Party 2025. Palakpakan na may kasamang hiyawan. Okay. Okay.
Bahala na, basta tuloy-tuloy. Okay, palakpakan pa. Yon. Enjoy. At, yon. Sana ay maging masaya at maging punong-puno ng pag-asa ang ating sarili ngayon, bukas at magpakailanman. muli, welcome po sa inyong lahat. Merry Christmas and enjoy. Ingon siya nga ang ihipto kaniadto, please. Okay, thank you so much, Kuya Ken. Wow, partner. Uy, nandito na. Oo nga. At hindi natin patatagalin, partner, no? Kasi nandito na si Father Darwin at naghihintay na ang lahat para kay Father Darwin. Ang magbibigay sa atin ngayon ng inspirational message. We are so grateful talaga dahil pinaunlakan niya tayo at sa sobrang busy ni Father Darwin at nandito pa rin siya sa atin. Thank you so much po. And hindi na natin patatagalin, partner. Welcome na natin sa ating munting tahanan. Ika nga ni Kuya Ken, no? Sa ating munting tahanan ng PWD Ministry. Okay. So, Father. Hello. Okay, Ate Che. Yes, good evening, Father. Good evening, mga kapatid. At Merry Christmas. Advance Happy New Year sa atin lahat. So, 35 tayo ngayon? O 36, no? 36, may humabol. At salamat sa inyo. At nakatulog ako dahil galing kami naligot sa dagat. At na-charge na naman ako ngayon. At sa mga kapatid natin na nandito, Christmas party po ito, exclusive sa PWD Ministry, St. Lucie Prayer Warriors. So, kayo po yung mga prayer warriors natin sa ating evangelization, sa ating Ministry of Exorcism. Maraming salamat po. Hanggang sa ngayon, yung evangelization natin, umaabot na ng libo-libo. At malapit na, no? Milyon-milyon na po na naabot natin na reach natin sa social media, sa Facebook page, at sa YouTube channel natin, no? At sa inyong lahat na nandito, yung topic natin na ating pagbuni-munihan, ating i-focus ngayon si Jesus talaga ang star ng Pasko, wala na pong iba. And then makatulong sa atin, yung camera ko ay nasa hindi nakatingin sa akin, pasensya na po. So nakatingin na ba ito sa akin yung camera? Yes, Father. So nakatingin Okay na sa po. akin ngayon? Okay na? Yes po, sige. kitang-kita na. Thank you po. Salamat sa Diyos. So ngayon, ito yung isi-share ko sa inyo. Ang ganda ng sinabi ni ni Saint Leo the Great para itong tema natin. Siya talaga yung star ng Pasko. Ito yung isang praise lang na very essential sa akin bilang pari, bilang essential sa inyo na nagbigay sa inyong sarili para sa Panginoon. Sabi niya, Saint Leo the Great, Christian, remember your dignity. Para maging star si Kristo ng Pasko sa atin, don't forget your dignity. Huwag kayong malimot nito. No? So every time may pagsubok tayo, every time may malaki tayong mga trials, difficulties, ito lang yung ilagay sa isipan mo, remember your dignity. Remember your dignity. Dito mga kapatid, Saint Leo the Great, was grounding human dignity in the incarnation of Jesus. In today's celebration, Christmas, God does not merely visit humanity. Wow! No? Hindi lang bumisita, simpleng pagbisita ni Kristo sa mundong ito. But God assumes humanity.
No, naging tao si Kristo. Hindi lang siya bumibisita bilang anghel. Hindi lang siya bumibisita bilang spirito. No? God assumes humanity. So dito mga kapatid, yung dignity natin is elevated. Yung dignity nating mga tao ay hindi na tayo basta-basta. By becoming truly man, God raises human nature. This means you are not defined by sin alone. Wow. No, hindi tayo na-define sa ating sariling kasalanan because God raises, elevated our human dignity, our human nature because He assumes our humanity. Hindi lang simpleng bisit mga kapatid. Hindi lang simpleng kaway. Naging katulad ang Diyos natin. Christian, remember your dignity. Ano pa yung implication, theological implication nito? You are not merely dust or instinct. Hindi ka na ordinaryong alabok, no? No. You are not merely dust or instinct. You are greater than animals. Mahigit ka pa sa kalabaw. Mahigit ka pa sa aso. Mahigit ka pa sa mga nilalang sa mundong ito. You are not merely dust or instinct. You are called to share the life of God. So yan ang mission natin mga kapatid. So when Pope Leo, Saint Leo the Great says, remember your dignity, he is saying, do not live beneath what God has made you in Christ. No, huwag mong i-underestimate yung pagkatao mo mga kapatid. Ito mga kapatid, when Christ, because of the nativity, because of the incarnation, your body matters. It is destined for resurrection. Yung katawang lupa mo, it is destined for resurrection. Your choices, yung pagpili natin, matter. You act as a member of Christ. Yung ating pag-iisip, it should be thinking the way Jesus is thinking. Now, your suffering matters. God Himself has entered to it. So Christmas mga kapatid is therefore a call to conversion, not just a celebration. So hindi lang ito ordinaryong celebration mga kapatid. It is a call for transformation. Example mga kapatid sa araw-araw natin, you are tempted to lie, cheat, or indulge in habitual sin. Anong sabi ni Saint Leo the Great? Remember your dignity. A Christian does not say, everyone does it. Dahil lahat ay gumagawa nito, gagawin ko din ito. He says, ang tunay na Kristiyano, never forget his dignity. Christ lives in me. I cannot act as if I belong to darkness. No? So, every time we are tempted with lie, with cheating, with habitual sin, ito yung sasabihin natin, Christ lives in me. I cannot act as if I belong to darkness. No? So dito mga kapatid, refusing corruption at work, even when it costs promotion. Kung manatili ka na gumagawa sa kalooban ng Diyos, no? Delikado po yung promotion natin. No? So let us continue shining, and that light is from God Himself, from the Son of God being incarnated, mga kapatid. Example, no? You encounter the poor, the annoying, or the difficult person. Don't forget your dignity. No? Not only your dignity, but also theirs dignity. No? If God became man, then every person bears a worth that demands respect.
So, hindi tayo magpipili ng sino yung i-entertain natin, mga kapatid. Kahit yung mga tao na difficult na mga tao sa buhay natin, continue to be respectful to them. Speaking gently to a service worker, defending someone mocked or excluded, forgiving instead of humiliating. So ito po, remember your dignity and remember our own dignity. Hindi lang yung dignity mo, pati ng mga kasamahan natin na nasa family circle natin, yung mga kapitbahan natin, they are Christians. Their dignity is being raised by Jesus. Their dignity is being elevated by Jesus. And don't forget, Jesus is the star of Christmas. Si Jesus ang star ng Pasko. No? By remembering always your dignity and our dignity. Ang ganda, no? In our suffering and hardship, mga kapatid, example, illness, yung sakit natin, at failure, hindi tayo successful sa exam, board exam, at rejection, no, or poverty, extreme poverty, mga kapatid, remember your dignity. Remember our dignity. No? Your value does not disappear in weakness. Christ was born in the manger. So yan, mga kapatid, don't forget your dignity and our dignity. Choosing hope and prayer instead of despair when life feels reduced or forgotten. So kung ang buhay natin ay napupuno ng mga despair, depression, isolation, rejection, abandonment, choose rather hope and prayer. No? In suffering and hardship, let us offer our pain to Jesus. No? And remember your dignity. Remember our dignity. Your value does not disappear in weaknesses. No? So, ang ganda po ng reflection ni Saint Leo the Great. In celebrating Christmas itself, Christmas becomes only food, di ba? Ang nangyari sa atin, yung Christmas is center on food, gifts, noise, and photos. Ang unang Pasko, Jesus is rejected. Jesus is embracing extreme poverty. No? Walang nagpatuloy sa kanila. No? At ngayon, ang dami na nating regalo. I-post pa natin, thank you for the gifts, di ba? Pero remember, the first Christmas, they have nothing. They have only Jesus in the manger. No? Because Jesus is raising our dignity. He is elevating our dignity. He is glorifying our dignity. Let us all together remember our dignity. Hindi tayo basta-basta, mga kapatid. So, anong gawin natin, mga kapatid? You were made for more than consumption. Ginagawa tayo ng Panginoon hindi dahil sa pagkain, hindi dahil sa gifts, hindi dahil sa noise, disco, party, no? Or photos. Ang dami nating photos. You were made more than consumption. You are made more than that. No? Go to Mass. Reconciling with family. Helping the needy. And spending time in quiet prayer. Before the nativity scene. No? So yan ang gagawin natin, mga kapatid. No? No? He is warning all of us, including me. Do not return to old sins as if Christ had not been born. Live as someone who now belongs to higher calling. God became man so that man
might live no longer as a slave of sin, but as a child of God. We are all children of God, mga kapatid. So sa Pasko, because Jesus is the star of Christmas, siya yung star ng Pasko natin sa gabing ito at sa buong buhay natin, mga kapatid. Don't forget your dignity. No? At sa pamagitan yan, mga kapatid, confident na confident tayo. Hindi mo sasabihin, PWD lang ako. No? Hindi mo sasabihin na driver lang ako ng tricycle. Hindi mo sasabihin na karpentero lang ako. Hindi mo sasabihin na janitor lang ako. Lahat tayo are equal in terms of dignity. Because of the incarnation of God. No? Patas tayo, walang mahirap, walang pulubi, walang mayaman sa harap ng Panginoon. Sa mata ng Panginoon, equal footage po tayo. Sa harap ng Panginoon, Santo Papa, Kardinal, Obispo, Pari, Ordinaryo na Laigo, patas po tayong lahat sa harap ng Panginoon. Because all of us elevated, all of us are raised our dignity to the highest level. From being a son of wrath, now we are children of God. Wow, yan po. Remember your dignity. So, kayo na nandito, mga kapatid, ha? Huwag niyong i-underestimate yung sarili niyo, ha? Sasabihin ninyo, ordinaryo lang ako. No, hindi ka na ordinaryo. Naging tao na si Kristo. His visit is not a mere visitation. He assumed all our human nature. So, naging tao siya, buong buo. Hindi po 50% na tao. Si Kristo ay hindi 50% na tao, hindi din 50% na Diyos. He is 100% God. He is 100% na human. So, blessed na blessed po tayo, mga kapatid. Hindi po naging baboy si Kristo. Hindi po naging kalabaw si Kristo. Hindi po naging manok ang Panginoon. Naging katulad po si Kristo sa atin. And by that, our human nature is being elevated, is being dignified, is being raised to the highest level. So, don't forget your dignity. Remember your dignity. At yan po yung sa atin, indelible mark sa atin. We are children of God. We are Christian. We are sons and daughters of God. We are His people. So, sana po, yan po ang simula nitong Paskong ito. Don't forget that. Remember, don't forget and always remember our dignity, because Jesus is being elevated. Our human nature, our humanity is being elevated to the highest level. So yan po yung message ko sa inyo, mga kapatid, ha. Don't forget your dignity. Amen. Amen. Wow, thank you so much, Father. Maraming salamat din sa inyo lahat. Very uplifting po. Thank you so much, Father. So, God bless sa inyo, ha. Salamat po, Padre. Continue to do good to others and let us always remember our dignity. Wow, ang sarap doon pakinggan, Padre. Amen. We are very uplifting talaga na mensahe sa amin. Salamat po. Salamat Ayun. din sa inyong mga dasal, ha. At Yes po. God bless, ha. Merry Christmas sa inyong God bless. lahat.
Merry Christmas, Father. God bless sa inyo lahat. Ate Gilda, pwede ba tayo mag-picture before I leave? Ate Gilda? Nandito pa si Ate Gilda? 40 na tayo. Yes, andito si Silda. Picture muna Sino tayo, kayang te. pwede- Sino mo yung pwede mag-ano, picture phone lang? sa atin, te? Sige po. Oh. Open ang camera, mga kapatid. I-open nyo yung camera ninyo lahat. No? Yung ano natin, tiid na, hindi sila naka-off ng camera. Pwede po ako Okay. mag-picture. Pero Sige. Sige, Sis Ayon. Thank you po. mag-ano muna ang screen. Sige, sige. Alisin ka ata siguro ang screen share. Si Lucina. Parang, pwede yata to. Sis Para Lucy. marami ang